Dear Dr. Love, good evening po. Greetings from London, England. I hope you're doing well and your family is well. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Maricel. Ipinanganak at lumaki po ako sa Cagayan Province, which is part of the Cagayan Valley region in northern Luzon. Nagtapos po ako sa kursong accountancy at naging certified public accountant. Ikinasal ako sa kababata ko until we both decided to find greener pastures in London, England. Naging okay naman po kami until nagkaanak kami ng isa. She's a teenager now, smart, intelligent, and loves to paint portraits. We are one small, happy family in London and spends mostly our weekends with our fellow Filipinos here. Everything seemed perfect until one day I was diagnosed with stage 3 bone cancer. Gumuho ang mundo ko, Dr. Love, parang binagsakan kaming magpapamilya. Hindi ko alam kung paano mag-react noon dahil hindi namin ito ina-expect. Gayunman, I started undergoing the proper procedures and taking the necessary medications. Habang nasa bahay lang, I do short videos of my cooking just to keep myself busy. Despite what I'm going through, I'm trying to stay calm and positive. Ayoko ng stress kasi baka mas lalong lumala pa ang lahat. Habang nilalabanan ko ang sakit na ito, hindi ko maiwasang mag-isip, Dr. Love. If worst comes to worst, hindi pa ako handang iwanan ng pamilya ko. Gusto ko pang makitang nag-graduate ang unika iha namin. Gusto ko pang mag-spend ng forever with my husband and retire together. Ang dami ko pa pong gustong gawin sa buhay, Dr. Love. But who am I to question God? Masakit para sa akin na mangyari ang dinaranas ko, but I need to be strong for myself and for my loved ones. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong itanong sa inyo. Dr. Love, maybe I just want to hear or listen to your words of wisdom and enlightenment. Gusto ko lang maging mas matatag pa sa gitna ng pagsubok na hinaharap ko. Salamat po ng marami, Dr. Love. Sending love to all your listeners out there. Hoping for the best. Maricel ng London, England. Maraming salamat sa iyo, Maricel. You are not alone. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. May iba-ibang antas ang ating pagsubok. And during the height of COVID-19, meron po akong anak, may kwento ko lang. Meron akong mga apo, apat na apong lalaki out of 8. Apat na apong lalaki ang naglilingkod sa simbahan bilang altar server. Yung isa ay liturgist sa aming parokya. At yung isa ay ipinangalan ko sa isang santo ng pangalan ay Juan Diego. Saint Juan Diego. Si Juan Diego ang visionary ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. At yung aking apo na si Juan Diego ay napakabait na bata. Masunurin sa kanyang magulang. Pero tinamaan ng COVID. Tahimik lang yung bata. Hindi naman sinasabi sa amin na nahihirapan na pala siyang huminga. And when I found out, ang bata ay hindi na makahinga ng mahusay. So bumili kami yung makina that produces oxygen para masuportahan ng bata. At itinawag ko na ng ambulansya para dalhin sa National Children's Hospital. That was the time na parang sinasadya ng pagkakataon, wala kang ospital na makukuha
na mayroong libreng bed, yung available bed, walang tatanggap na ospital. Kahit may ambulansya kayo, walang tatanggap na ospital. So ang buong pamilya ko nagsimula na magdasal. Every member of my family, nagro-rosaryo kami every hour on the hour before Our Lady of Guadalupe. Meron akong malaking, actually, hindi ko pa na ipapagawa yung malaki. Meron akong imahe ng Our Lady of Guadalupe sa bahay. Doon kami nagdarasal every hour. It dawned on me to talk to Dr. Elmer Punzalan para matulungan ako na humanap ng ospital. Fortunately, sa awa ng Panginoon, nakakuha kami ng isang space sa National Children's Hospital. Itinakbo namin yung aking apo doon at yung kanyang ina, yung aking anak. So, na-admit ang bata. Pero kung makikita niyo yung bata, bumababa doon sa stairs nang nakaupo sa steps kasi hinang-hina na siya. Walang oxygen. Wala nang oxygen. Pagdating sa hospital, ang sabi ng doktor, expect the worst. Susubukan naming butasan ang kanyang lalamunan para ma-extend ang buhay niya. And I said, no, don't do that. Yung sinundo ko yung aking anak sa ospital para makauwi ng bahay kasi hindi pwedeng magstay sa ospital. No? Walang bantay. Napakiusapan ko yung isang anak kong lalaking bunso na siyang magbantay kay Juan Diego. Sabi ng anak ko, napakabait daddy ng aking anak. Palasimba, naglilingkod sa simbahan, paladasal ang pamilya namin. Bakit nangyari sa kanya ito? And that I cannot answer. Umiiyak yung anak ko, pati ako umiiyak na rin. Hindi ko masagot. There are questions na hindi natin masasagot at ang sagot sa mga katanungan yan ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sometimes we need to be just remain silent and listen to the voice of God in the silence of our hearts. I did not agree na ang kanyang lalamunan ay butasan. Sabi ko, hindi pababayaan ng mahal na Birhen ng Guadalupe na magkaganyan ang aking apo. And everybody, every hour, on the hour, we prayed the rosary to the Blessed Mother, asking her to intercede for us sa ating Panginoon. Lahat ng events sa buhay at sa pangyayaring yon isinulat ko. At tiningnan ko lahat ng dates, lahat ng events, may pangyayaring naganap sa Guadalupe, Mexico, nung mga oras na yon. At nang ilabas namin ang aking apo sa ospital, ito yung araw ng paglilipat ng imahen ng Guadalupe doon sa lumang chapel, inilipat sa malaking simbahan na basilika. Yun yung araw ng pag-alis niya sa ospital, pag-uwi sa amin. So nakita ko ang kilos ng kamay ng Diyos at kamay ng Mahal na Birhen sa pagtulong sa amin. So, nagpagawa ako ng malaki life-size image of kasing laki nung sa Mexico na larawan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe at yun ang inilagay ko dun sa bahay namin bilang pasasalamat sa Mahal na Birhen. Bakit ko naikwento ito, Maricel? Sa buhay natin sa mundong ito, may pagkakataon na talagang dumadapa tayo sa pagsubok sa buhay. And who are we to question God? Kapag bagsak na tayo at nakadapa na tayo sa lupa, nakangudngud na ang mukha natin sa lupa, wala na tayong babagsakan pa. Sagad na yon. At ang tanging nalalabi sa atin ay kumapit sa kamay ng Diyos, kapitan ng kamay ng Diyos at muling bumangon. Ang kamay ni Kristo ang iniaabot niya sa atin. Upang tayo ay makabangon. Minsan ay naiisip natin sa mga may cancer.
Alam nyo, mapapalad kayo sapagkat alam ninyo that you are suffering and one day, matatapos ang buhay natin kaysa sa amin na walang cancer na hindi namin alam kung kailan matatapos ang aming buhay. What is important is this. At ito ay para doon sa mga may karamdaman na nakikinig sa atin ngayon. We always pray the Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kailangang maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, katulad ng kalooban niya sa langit. At kung isusuko natin ang lahat, maniwala kayo, nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa mahabang panahon, Maricel, marami na tayong nakita ng mga taong naghirap. Kung bubuksan mo ang iyong banal na aklat, hanapin mo ang kasaysayan ni Job. Si Job, lahat ng parusa, kinain ng isdang malaki, nawala ang pamilya, namatay ang asawa, namatay ang mga anak, dating mayaman, nawala ang pera, lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. Nagkaroon ng sugat sa buong katawan, naghirap, subalit hindi bumitaw sa Diyos. Nothing is impossible with God. Ito ang announcement ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Birhen. When he announced that the cousin of Mary, Elizabeth, who was of advanced age, matanda na si Elizabeth, subalit nagdalang tao. At ang sabi ng mahal na Birhen, sabi ng Anghel Gabriel sa mahal na Birhen, nothing is impossible with God. Ito lamang, Maricel, ang ating panghawakan. Pagtiwalaan natin ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ng nararamdaman nating kirot sa ating katawan, lahat ng fear, lahat ng pangamba, muli nating ialay sa Diyos sa Kanyang ikaluluwalhati. Ipagpasalamat mo sapagkat niloob ng Diyos na ikaw ay makibahagi sa Kanya sa pagyakap at pagpasan ng krus sa buhay na ito. Meron kang araw-araw na naiaalay sa Diyos. But most of all, Maricel, walk with faith in your heart.